Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Alam mo ba, sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakaramdam ako ng tunay na motibasyon na gawin ang aking trabaho. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may taong nagnanais na umunlad ako at magtagumpay sa buhay. Ang aking mga magulang, sila ang laging humihila sa akin pababa. Hindi nila ako hinayaang umangat kahit hindi naman nila lubos na naunawaan ang aking ginagawa. Ngunit ikaw ang unang tao, bukod kay Daisy, na nakaalam tungkol sa aking trabaho at sa halip na pigilan ako, ay itinulak mo pa ako upang magsikap at sinuportahan sa lahat ng paraan. Ipinapangako ko sa iyo na hindi mo na kailangang mag-alala sa aking kaligtasan. Hindi na ako babalik sa aking mga magulang. Isang bagay ang tiyak. Kakausapin ko sila, ngunit hindi pa ngayon. Kailangan ko munang ayusin ang ilang bagay at pagtuunan ng pansin ang ilan pang gawain. At ipinapangako ko sa iyo, ikaw ang pinakamasasayang tao sa magiging pasya ko, sabi ko kay Xavier. Hindi ko alam kung ano ang gagawin mo, ngunit lubos kitang pinaniniwalaan. Siguraduhin mo lamang na ikaw ay ligtas. Ayokong mapahamak ka kailanman. Tandaan mo, kahit kailan mo maramdaman na kailangan mo ng tulong, isang tawag mo lamang ako. Nasaan man ako, darating ako sa tabi mo agad. At kahit hindi na tayo magsasama simula bukas, may isang bagay akong nais mong ipangako. Huwag mong iisipin na nag-iisa ka. Kung hindi man bilang asawa, narito pa rin ako bilang kaibigan. Nariyan sina Dan, Lucas, Mimi at Liam para sa iyo. At higit sa lahat, narito ako. Sa gitna ng unos, siya ang katahimikan. Sa malakas na hangin, siya ang aking pahinga. Bawat tao ay nangangailangan ng isang ligtas na daungan. Isang pagmamahal na masasandalan. Kung wala iyon, para tayong nawawala, unti-unting nawawasak. Ang buhay ay nagiging pasakit na kailangan lamang tiisin, hindi tunay na pamumuhay. Kung wala siya, wala ring ginhawa. Siya ang aking sandigan, ang aking lakas. Tila ako'y nalulong sa kanya. Ngunit dahil iyon sa dalisay at wagas na dahilan. Siya ang aking kaligtasan. Maya. Malakas niyang tawag. Ha, sagot ko. Saan ka naglalakbay sa isip mo? Wala. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Wala akong sapat na salita upang ipahayag ang aking pasasalamat. Hindi na kailangan iyon. Wala naman akong nagawa para sa iyo. Lahat ng ginawa ko para sa sarili ko. Para sa sarili kong kasiyahan. Ngumiti ako, ngunit tila ang ngiting iyon ay nagpaalala sa kanya ng mga alaala. Nagniningning ang kanyang mga mata sa luha. Agad siyang tumayo. Magandang gabi, Maya. Magpahinga na tayo. Mahaba ang araw bukas. Mabilis siyang umalis. Nadurog ang puso ko. Hindi ko napigilan ang aking pag-iyak. Bumagsak ako sa tabi ng kama at inilabas ang lahat ng sakit. Para bang nagyayelo ang puso ko at ang mga luha ang unti-unting tumutunaw rito. Hindi ko maaaring hayaang mangibabaw ang kahinaan ko. Kailangan kong intindihin si Maya. Kahit hindi niya ipakita, alam kong nasasaktan siya. Kung ako'y babagsak, sino ang aalalay sa kanya? Agad akong tumayo, pinunasan ang aking mga luha at tumakbo papunta sa kanyang silid. Kumalabog ako sa pintuan. Maya! Lumabas siya, nag-aalala. Ano ang nangyari? Ayos ka lang ba? Nawala sa isip ko ang dahilan ng pagpunta. Wala. Wala naman. Kung ganoon, uminom ka na ba ng gamot? Hindi pa. Nakalimutan ko. Talaga naman. Napailing ako. Kinuha ko ang gamot at ako mismo ang nagpainom sa kanya. Ngumiti siya ng payapa. Bakit ka nakangiti? Tanong ko. Dahil gusto ko, sagot niya. Bumuntong hininga ako at paalis na, ngunit hinila niya ang aking pulso. Bago pa ako makapagsalita, niyakap niya ako ng mahigpit. Parang doon nakasalalay ang kanyang buhay.
Natigilan ako. Kinuha niya ang aking mga kamay at ipinalibot sa kanyang baywang. Hayaan mo akong namnamin ang sandaling ito. Walang nakaraan, walang sakit. Tayo lang. Nabigo ang aking pagmamataas. Yumakap ako pabalik. Sa yakap niya, tila tumigil ang mundo para kay Xavier. Walang oras, walang ingay. Kapayapaan lamang. Paano niya hindi nakita ang pagmamahal ko noon? Naisip niya. Para kay Maya, iyon ang tahanang matagal niyang hinintay. Ang yakap mo. Parang hindi sapat ang hawakan lamang ako. Para bang nais mong maramdaman ang bawat bahagi ko, bulong niya. Mas naging buhay si Xavier sa sandaling iyon. Ngunit naputol iyon nang maramdaman niya ang luha sa kanyang damit. Pangako mo, aalagaan mo ang buhay ko, sabi niya habang pinupunasan ang luha ni Maya. Alam niyang siya ang tinutukoy nito. Ipinapangako ko. Ngunit ikaw rin. Manatili kang matatag. Alagaan mo ang sarili mo at si Ana. Ipinapangako ko. Agad siyang umalis bago pa siya tuluyang mawala ng pagpipigil. Dumating ang umaga. Halos hindi siya nakatulog. Puno ng pag-iisip ang kanyang gabi. Pagsapit ng 10:00, handa na silang pumunta sa hukuman. Nadatnan niya si Maya na nasa sala, may kausap sa telepono. Oo, matatapos ang proseso sa loob ng kalahating oras, wala naman kaming pagtatalunan. Sige, i-book mo na ang flight ko ngayong hapon. Salamat. Pagharap niya kay Xavier. Saan ka pupunta? Tanong niya, bakas ang takot. May kontrata akong pipirmahan sa Asia. Aalis ako ngayong hapon. O, binabati kita. Sa hukuman, mabilis ang lahat. Dumating ang pinakamahirap. Ang pagpirma. Xavier, kailangan mong gawin ito, sabi ni Lucas. Pumirma si Xavier, kasabay ng pagpatak ng luha. Bago yon bumagsak, sinalo ni Maya. Panahon na para maging matatag. Nangako ka. Tumango siya. Pumirma si Maya. Tapos na. Hindi na sila mag-asawa. Hiwalay na sila. Oras na para umalis ka, Maya, sabi niya. Maihihilingin ako, tugon niya. Ano iyon? Manatili ka sa mansyon. Hindi maaari. Iyon na iyon. Pakiusap. Kailangan ka ni Ana. Tahimik siya. Kahit hanggang sa makabalik ako. Sige, sagot niya. Umiti siya at niyakap siya sa huling pagkakataon. Umalis si Maya. Halika na, Xavier, sabi ni Lucas. Dinala niya ang wasak na si Xavier. Mimi, sandali. Sigaw ko. Inabutan ko siya bago pa siya yumuko upang kunin ang gamot. Mimi, hindi ka dapat yumuyuko ng ganyan. Paumanhin, Xavier. Kamusta ka na? Tanong niya. Hindi ako maayos, Mimi. Humiga ako sa kanyang kandungan. May ibibigay ako sa iyo, sabi niya. Kinuha niya ang isang kahon. Isang pulseras na may diamante ang laman. Ito ay ginawa ng iyong ina. Isa para kay Dan at isa para sa iyong asawa. Pangarap niyang makita silang suot ito. Ibigay mo ito kay Maya. Ngunit hiwalay na kami. Naniniwala akong maayos ang lahat. Kinuha ko ang pulseras. Sa silid ko, bumalik ang lahat ng alaala ni Maya. Napaluha ako. Pinilit kong magpahinga. Kinabukasan, bumalik ako sa trabaho. Sir, ito po ang schedule niyo, sabi ni Chris. At ito po ay para sa inyo. Isang sobre. Binuksan ko. Sinasabi nila, kung matututo kang tumatag sa gitna ng unos, magiging inspirasyon ang iyong buhay. At alam kong isa kang inspirasyon sa marami. Maaaring nasaktan ka sa mga nangyari, ngunit hindi ibig sabihin ito na titigil ka. Marami ang umaasa sa iyo. Magpatuloy ka. Magtagumpay ka. Mag-ingat ka. Maya. Makalipas ang 40 araw. Maraming salamat, Ginoong Capistrano. Kung hindi dahil sa inyo at sa patuloy ninyong pakikipagtulungan, hindi ko matatapos ang lahat ng mga formalidad bago sumapit ang 21, buong paggalang kong pasasalamat kay Ginoong Capistrano. Isa siyang matibay na sandigan ko sa mga nagdaang araw. Walang anuman, Maya. Isang kasiyahan ang makatrabaho ang isang dedikadong tulad mo. Ngunit hindi ko pa rin maunawaan.
Ano ba ang mayroon sa 21? Tanong niya. Sa totoo lang, hindi ko sana ito ibabahagi. Ngunit dahil tapos na ang kasunduan at pag-aari ko na ito, maaari ko nang sabihin. Regalo ito para sa isang espesyal na tao. Hindi ko gagamitin ang lupang ito para sa sarili ko. Iaalay ko ito sa isang taong napakalapit sa akin. 21 ng Enero ang kanyang kaarawan. 2 araw na lang mula ngayon. Ah, ganoon ba? Maaari ko bang malaman kung sino ang espesyal na taong iyon? Tanong niya, nakataas ang kilay. Kilala ninyo na siya. Ngunit hindi ko pa maaaring banggitin ang kanyang pangalan. Malalaman ninyo rin sa tamang panahon. Kung ganoon ang nais mo. Halika, magtanghalian tayo. Malapit na rin ang oras, alok niya. Pasensya na po, ngunit kailangan kong tumanggi. May flight ako mamayang gabi. Kailangan ko pang mag-empake sa inyong apartment. Order na lamang ako ng makakain sa daan. Ayos lang. Ihahatid na kita. Hindi na po. Nakatawag na ako ng sasakyan. Darating na iyon anumang sandali. Ngunit maraming salamat sa lahat. Hinding-hindi ko kakayanin ang paninirahan sa isang banyagang bansa kung wala ang tulong ninyo. Mula sa tirahan hanggang sa maliliit kong pangangailangan, lagi ninyo akong tinulungan. Para na rin akong naging bahagi ng pamilya ninyo. Pasensya na't hindi ko sila makikita bago ako umalis, ngunit sisikapin kong manatiling nakikipag-ugnayan sa inyong lahat. Napakabuti mong magsalita. Ngunit hindi iyon pabor. Tungkulin namin iyon bilang pagtanggap sa aming mga panauhin. Sandali lamang, sabi niya at kumuha ng isang kahon. Hindi man ito bahagi ng iyong tradisyon, nais kong ibigay ito sa iyo. Binuksan niya ang kahon at ipinakita ang isang gintong barya. Ito si Ganapati. Magbibigay ng proteksyon. Ito si Lakshmi, Diyosa ng kasaganaan. At si Saraswati, Diyosa ng karunungan. Naway pagpalain kanila. Hindi ninyo alam kung gaano ito kahalaga sa akin. Ang paggalang at pagmamahal ay walang relihiyon. Maraming salamat. Uncle, sabi ko, naluluha. Yinakap niya ako ng may pag-aaruga. Kahit tumanggi ako, hinatid pa rin niya ako. Sa paliparan, nagpaalam kami. Emosyonal, ngunit dala ko ang mga bagong alaala. Ang pagbabalik sa aking lungsod ay parang yakap na matagal ko nang hinahanap. Isang kapayapaan na hindi maipaliwanag. Naghihintay ako kay Chris. Hey Maya! Sigaw niya. Tumakbo ako at niyakap siya. Miss na miss kita. Ako rin. Kumusta ka? Mas kaunti ang takot, mas marami ang kaba. Magiging maayos ang lahat, sabi niya. May ilan pang legal na proseso. Hinila niya ako papunta sa sasakyan. Hindi na ako tatanggap ng anumang dahilan. 10 araw. Tapusin ninyo ang gusali, mariing utos ko sa kontratista. Matapos umalis, napabuntong hininga ako. Pagkatapos umalis ni Maya, akala ko'y babagsak ako. Ngunit dahil sa kanyang liham, nagpa siya akong magpatuloy. Itinatag ko ang bagong kumpanya. XM Tex. Para sa kanya. Nasaan ka? Tanong ni Daisy. Nasa opisina. Lampas 7:00 na. May inaasikaso lang ako para sa kumpanya. Umuwi ka na agad. Napaisip ako. May mali. Pagdating ko sa mansyon. Daisy. Mimi. Walang sumagot. May mensahe sa Hardin. Tumakbo ako. May babaeng nakatayo roon. Miss, sino ka? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Lumapit ako. At napuno ng pamilyar na halimuyak ang aking ilong. Napatigil ako. Si Maya. Ang aking Maya. Hindi ako makapaniwala. Tatalikod sana ako nang may yumakap sa akin mula sa likod. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay at humarap. Naroon siya. Luhaan. Parang siya ang nagbibigay buhay sa aking katawan. Inangat ko ang kamay ko at pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Niyakap niya ako ng mahigpit. Hindi iyon karaniwang yakap. Iyon ay yakap na nagsasabing ikaw ang tahanan ko. Matagal kaming nagyakap, umiiyak, walang salitang kailangan. Sinubukan kong kumalas, ngunit tumanggi siya.
Niyakap ko siya muli, hinagkan ang kanyang noo. Maya, sapat na. Nandito lang ako. Huwag ka nang umiyak. Unti-unti siyang kumalma. Hindi ko napagtanto kung gaano kita namimiss, sabi niya. Walang salita para ilarawan ang naramdaman ko sa nakaraang 40 araw, sagot ko. Nawala ang liwanag ng umaga at gabi ko nang mawala ka. Muli siyang sumandal sa akin. At sa sandaling iyon, wala nang iba pang mahalaga. Kundi ang kasalukuyan kung saan muli ko siyang yakap. Sa susunod na kabanata, haharap sina Xavier at Maya sa mga lihim at katotohanang matagal nilang itinago na maaaring muling sumubok sa kanilang pagmamahalan. Sa gitna ng kanilang muling pagkikita, kakailanganin nilang piliin kung ang pag-ibig ba nila ay sapat upang buuin muli ang nasirang nakaraan. Kaya abangan natin